Ngayon, itong mga bangag diyan sa Malacanang, apektadong-apektado na talaga ang mga walang hiya dahil ang ating mga OFW, by the way, gawin natin itong zero remittance fee sa darating na March 28 sa birthday. Simulan natin sa birthday ng Pangulo hanggang April 4. Hunger for power. It will divide the nation. Inday Sara, hindi siya nag-travel dito para magpa-cute katulad ni Bangag. Nag-travel siya dito para hindi lang protektahan ang Pangulo Duterte na tatay niya, kundi protektahan ang karapatan ng mamamayang Pilipino dahil sa pagkidnap ni Bangag kay Pangulong Duterte. Ipinagkaanulo ang Pangulong Duterte gamit ang iligal na pang-aabuso sa kapangyarihan ng batas o kapangyarihan niya para mag-ready ng private plane para isakay o ikidnap ang Pangulong Duterte, pakipag-alyansa niya sa kay Torres sa mga tiwali. Hindi lang ito usapin patungkol kay Pangulong Duterte, ito ay pagpapakita, kaya nandito si Inday Sara, to protect all of us, na dapat hindi na ito maulit ang pangkikidnap sa kahit kanino mang Pilipino. Diba? So yun. Ngayon, itong mga bangag dyan sa Malacanang, apektadong-apektado na talaga ang mga walang hiya dahil ang ating mga OFW, by the way, gawin natin itong zero remittance fee sa darating na March 28 sa birthday. Simulan natin sa birthday ng Pangulo hanggang April 4. Kung pwede nga lang, di ba, isang buwan. Okay? O buong taon. Kaso lang, yung mga kapamilya nyo doon, dapat silang bigyan ng bagyan ng ayuda ng gobyernong Bangag para hindi na sila umasa sa inyo. Which is yan naman talaga ang dilema nating mga Pilipino. Kaya tayo nagpapadala ng pera sa Pilipinas dahil ang ibang mga kamag-anak natin walang ganong opportunity na makapaghanap buhay dahil nga instead na yung pera ng gobyerno ay ilaan para sa mga development projects or mga livelihood programs, ay hindi nila nilalaan kundi ninanakaw nila at kumukuha sila ng kaperangkot na pang-ayuda para bilhin ang boto ninyo. Okay? So, back to zero remittance, gusto ko lang magbigay ng reaction dito, okay, sa mga bangag. Nakakatawa talaga sila. Unahin natin si Enrile. Naku, hindi pa ba kukunin ng lupa yan? Ang haba ng ng ini-enjoy niyang buhay at the expense of Filipino people. Ngayon, I believe ito, ang sabi ng Julol na ito. Ayan. Ang sabi ng Julol, okay, tungkol sa, okay. Ang sabi niya, yan really patungkol sa zero remittance. Karapatan po ito ng OFW at mga katulad ko na nagbibigay ng tulong. Alam niyo naman yan, random people ay nagbibigay tayo pa konti-konti. Karapatan namin kung magpapadala ba kami o hindi. Wala namang batas na nagsabi na dapat araw-araw, every other day, every week o every month, magpadala ka ng pera. As OFW, kunyari ako, pwede ko namang ipunin ang pera ko at bibit-bitin ko na lang pag-uwi ko. But dito ngayon sa babasahin ko sa sinabi ni Enrile, sabi niya, this is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many, many times about the adverse consequences of the advice to our OFWs. Wala pong nag-advise sa amin na politiko. Kahit ako noon dati nanawagan na rin ako ng ganito, di ba? Walang nag-advise. Kusa namin yung collective, kung ang bangag na gobyerno ay may collective effort para kidnapin ang Pangulong Duterte, kaming Filipinos abroad ay meron din kaming collective effort para, di ba, ipakita ang aming protesta sa pamamagitan ng pag-hold muna ng aming mga remittances. Okay?
basahin natin ang sinabi ni Enrile. May panakot kasi. Sabi niya, as I said before, for every action, there is always a possible counteraction. Sanay talaga silang manakot. Karapatan natin yan. Puwersahan ba ang pagpapadala ng pera sa ating mga palangga sa Pilipinas? Hindi po yan puwersahan. 'Di ba? Ang iba diyan siguro, iniipon niyo ang inyong mga pera, nagpapadala kayo quarterly, every 6 months or whatever. It's your choice. Imagine niyo mga kababayan, pati yung ating kalayaan kung kailan o kailan natin i-hold ang ating pagpapadala ay pinanghihimasukan ng mga bangag. Now, ang sabi niya, na enriling, ano yun? Hindi pa nakukuha ng lupa. Alright, sabi niya, okay. Ang sabi ng Julul, nasaan na yun? Okay, sabi niya, as I said before, for every action, there is always a possible counteraction. If such advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice. Nakita ninyo? But the targeting OFW, maliwanag pa sa sikat ng araw na tinatakot na po ang mga OFW na kapag sumunod sa panawagan na huwag munang magpadala from March 28 to April 4 ay gagawa ng hakbang ang Kongreso para para bawiin yung mga tax o isuspindihin ang mga tax privileges ng OFW na susunod daw sa advice. Anyway, hindi porket ang isang OFW na hindi nagpadala noong March 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, ang ibig sabihin niya ay sumunod sila sa ating panawagan. Yung iba nga, hindi naman tayo kilala. 'Di ba? Kung lahat, imagine niyo, tatargetin nila lahat ng listahan ng mga OFW sa POAA, kung saan man yung kanilang, yung mga listang OFW na hindi nagpadala from March 28 to April 4, ay magre-retaliate sila gamit ang kapangyarihan ng Kongreso para bawiin yung bawiin o isuspindihin ang mga pribilehiyo ng OFW retaliation or ganti nila dahil tayo ay nagpoprotesta na wag muna magpadala para ipakita sa gobyerno ni Bangag na marami talagang sumusuporta sa panawagang ito to what? To show support na hindi tama ang ginagawa ng bangag na administrasyon sa pangidnap kay Pangulong Duterte para ialay ang ulo ni PRRD sa banyaga. Ito yung ating panawagan. Hindi para tumbahin ang ekonomiya ng Pilipinas dahil ang tumutumba sa ekonomiya ng Pilipinas ay ang mismong bangag dahil sa pagnanakaw nila, sa involvement nila sa smuggling, involvement nila sa kidnapping, at involvement nila sa lahat ng anomalya o pagnanakaw nila. So there's no way na ang OFW, na ang dahilan para i-destabilisa or itumba ang ekonomiya ng Pilipinas. Wala kaming kakayahan